ang kanyang mga magulang ay mga masasamang tao, ito ay dahil siya ay kanilang inabandona para sa pera. At si Leia ang nagprotekta kay Miner mula sa kanila. Si Leia ay ang nag-step up at kanyang naging hero. 10 taon ang nakalipas noong sila ay pinapasok ng kanilang master. Pumunta tayo sa gitna ng karagatan habang makikita nating nakaupo si Miner at Leia sa itaas ng barkong Nautilus. Nasabi ni Miner na mabilis lumipas ang mga panahon at parang ang bilis lang ng mga pangyayari. Nalulungkot pang dagdag nito, na siya ay hindi maikukumpara kay Leia na isang genius na kinikilala ni Kyrene. Kaya napaisip si Leia na baka muli na namang napagalitan si Miner. Nasabi pa ni Miner na pakiramdam niya na kinakailangan niyang magmadali dahil mukhang ang kanilang pagitan ni Leia ay mas lalong lumalawak sa bawat minuto. Nang bigla na lang siyang pinitik ni Leia sa kanyang noo, kung saan siya ay napasigaw. Nasabi ni Leia na huwag siyang maging ganito, dahil ang kumpiyansa ay ang pinakamalakas nitong sandata. Ngunit napasabi lang si Miner na sinabihan niya si Leia na huwag niya itong saktan ng ganoon na lamang. Subalit nasabi ni Leia na ito ay kanyang pribilehiyo. Dagdag pa nito kay Miner habang makikita natin ang malaking ngiti sa kanyang magandang mukha, na huwag siyang magmadali, ito ay dahil siya ay palaging mananatili sa tabi ni Miner. Sa kasalukuyan, bumalik naman tayo sa loob ng ikalawang gate habang natatanong ni Debo kay Kiri kung siya ba ay tunay na maayos lang. Napinasang-ayunan naman ni Kiri at nasabi na marahil ito ay dahil sa kanilang bagong kasuotang nakuha. Pasigaw namang nasabi ni Ralph na ito ay dahil sa kanyang skill na heal, at mabuti na lang na siya ay mayroon pang mana, dahil kung hindi ay marahil ito na ang kanyang naging libingan. Napaisip naman si Debo na hindi siya sumasang-ayon dito. May bigla namang napansin sa malayo si Zio kaya agad nitong tinawag ang atensyon ng kanyang mga kasama. Maya't maya pa ay ang kanilang paglapit sa isang malaking bato na napapalibutan ng mga tali. Sa batong ito may makikita tayong isang babaeng may kulay dilaw na buhok na nakatali, kasama ng armas nito sa lupa habang tumutubo ang mga mushroom sa kanyang katawan. Ang babaeng ito na putol ang isang paa at naliligo sa kanyang sariling dugo ay walang iba kung hindi ang unang disciple ni Kyrene at ang binansagan bilang Eagle Eye na si Leia. Kung saan dahil sa nakikita ni Miner, siya ay natigilan na lang sa kanyang kinatatayuan. Ipinagtaka naman ni Kiri ang mga tali, kaya napatanong si Ralph kung ito ba ay kanyang ginamit para itali ang kanyang sarili bago pa man siya maging isang zombie na halimaw. Napansin naman nila ang isang liham sa bulsa ni Leia, na agad namang kinuha ni Miner. Saad sa sulat na ito ay para sa kanyang master na si Kyrene, na ang mga tagasunod ng Black Magician ay muling nagbabalik. At ang mga ito ay nakapasok na ng malalim sa barko ng Nautilus. Kaya nasabi nito na kinakailangan niyang bumalik para siya ay tulungan, subalit ito ay hindi na magiging posible kaya ingatan na lang nito ang kanyang sarili. Para naman kay Miner, nasabi sa liham na ang mga tagasunod ay inihanda ang lahat ng maigi. Ito ay dahil ang kalahati sa kanilang miyembro ng party ay lahat mga tagasunod ng Black Magician, kaya hindi niya lubos maisip kung ilan pa ang mga nagtatago sa kanila. Kaya nasabi din ito sa liham na huwag si Miner basta-basta magtiwala kahit kanino. At tingin niya ito na ang kanyang magiging katapusan, kung saan makikita natin ang pagpatak ng luha papunta sa katawan ni Leia. Dagdag pa dito sa liham, na siya ay nanghihingi ng patawad sa kanyang minamahal na nakababatang kapatid, dahil hindi niya maitutupad ang kanyang ipinangako. Kung saan dahil sa nabasa nito ay mas lalo na lang naiyak si Miner. Lumipat naman tayo sa labas ng gate habang makikita natin ang bangkay ng dalawang nagbabantay na pirata. Ito ay dahil sila ay pinatay ng grupo ng mga assassin na bigla na lang sumulpot sa labas ng gate, kung saan habang hawak-hawak ng isang assassin ang kutsilyo, siya ay napatanong bakit hindi pa din sila lumalabas. Nasabi naman ng isang assassin na dinala ni Cadral ang item na Fragment of Night, kaya kahit pa na ito ay party ni Miner, kung sila ay nasa epekto ng spell nito ay hindi sila makakaligtas. Nang bigla na lang may umatake sa isang kasamahan nito sa kanyang likuran, na ikinalaki naman ang kanyang mata dahil sa pagkabigla. Kasunod nito ay ang pagpapaulan ng mga bala sa mga assassin, kaya napatanong na lang ang isang assassin kung ano ito at kung sino ang may gawa nito. Muli namang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasisilayang tao na inaakala niyang nasa isang conference. Ito ay dahil ang taong ito na hawak-hawak ang kanyang baril ay ang captain ng Nautilus na si Kyrene. Na natanong sa mga assassin kung ano ang pakiramdam nilang mga parasite na sila naman ngayon ang inambush. Pagkalipas ng ilang minuto,
kanilang lahat na napatay ang 46 na mga assassin kaya may nagsabi na sila ay maghintay sa kanilang mga posisyon. Habang nag-aalalang nakaupo naman si Kyrene sa isang bato, nasabi ni Mirhat na huwag siyang mag-alala dahil ipinadala nila si El para sa ganoong rason. Nasabi naman ni Kyrene na kung hindi makakabalik si Miner ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Nang may bigla na lang tumawag kay Kyrene kasunod ng pagliliwanag ng orange na gate. Mayroon namang paang lumabas dito, kaya agad na napatayo si Kyrene sa kanyang kinauupuan. Ito ay si Miner habang daladala ang katawan ni Leia, kung saan makikita natin ang labis na lungkot sa kanyang mukha at ng kanyang mga kasamahan. Dahil naman dito, si Kyrene ay natigilan at napaluha na lang sa kanyang kinatatayuan. Makikita naman natin ang labis na pagkabigla sa mukha ni Mirhat. Di kalaunan, nakayukong naiiyak at nauutal na nasabi ni Miner na dinala niya pabalik ang kanyang kapatid. Na naluluhang sinagot naman ni Kyrene na ito ay kanyang nakikita. Dagdag pa nito habang makikita natin ang mga emosyon sa kanilang mukha, na ikinagagalak niya ang pagbabalik nilang dalawa. Pagkalipas naman ng ilang oras, may makikita tayong isang torch. Kung saan sa ibaba ng barkong Nautilus ay mayroong mga maliliit na mga bangka kung saan nagtipon ng lahat ng mga pirata habang may hawak-hawak na mga torch sa kanilang kamay. Kaya dahil sa nakikita ni Debo, napasabi siya na napakadami ng tao. Nasinagot naman ni Kiri na ito ay dahil ito ay ang kalahatan ng mga pirata sa barko ng Nautilus. At ito din ay ang libing ng Eagle Eye na si Leia, kung saan makikita natin sa isang bangka sa gitna ng karagatan na siya ay unti-unting nasusunog. Malapit naman dito ay si Miner na napapatingala na lamang. Dahil hindi naman makita ni Debo si El, natanong naman ito kung nasaan na kaya ang kanilang boss. Kaya habang patuloy na nagaganap sa labas ang libing ni Leia, pumunta naman tayo sa loob ng barkong Nautilus. Kung saan may makikita tayo ditong isang taong nakaupo sa gilid ng kahon na napupuno ng mga potion. Ito ay si El na patuloy na umiinom ng mana potion para sa kanyang mana. Bumalik naman tayo sa labas ng gate bago ng pangyayaring ito, kung saan nasabi ni Kyrene na ito ay isang demanding na kondisyon, na sinagot naman ni El na ito ay talagang kinakailangan. Kaya nasabi ni Kyrene na sa ganitong dami ng mga potions, nalalaman ba nito kung gaano kahalaga ang bawat isa nito pagkatapos na mawala ng recipe? Sinagot naman siya ni El na ito ay kanyang alam, kaya siya ay umaalok sa kanya. Ito ay dahil paniguradong madali lang para kay Kyrene dahil sa pinansyal na kapangyarihan ng Nautilus. Nasabi naman ni Kyrene na ang kanilang kasunduan ay natapos na din naman, na sinagot namang muli ni El na kahit na natapos na ang kanilang kasunduan ay may mga bagay pa din silang kailangang gawin ng magkasama. Habang may seryosong napapatitig naman si Kyrene kay El, nasabi nito na siya ay nagpapasalamat dahil sa pagprotekta nito kay Miner, ngunit hindi ibig sabihin nito na siya ay kanyang pinagkakatiwalaan. Agad namang nasabi ni El na isipin na lang nito na isa pa itong kasunduan at sa halip na bigyan niya si El ng isang item na kanyang ipinangako, gawin niya itong dalawa. At ang kapalit, hahanapin nito ang lahat ng mga tagasunod ng Black Magician na nasa Nautilus. Kung saan habang nagpapatuloy ang libing sa labas, nalaman nito kung sino ang mga tagasunod dahil sa daloy ng kanilang mga mana. Kaya habang hawak-hawak ni El ang isang mana potion at ginagamit ang kanyang penetration monocle, siya ay napamura na lamang at napasabi na ang kanyang ikalawang buhay ay hindi rin ganoon kadali. Pagkalipas naman ng ilang araw ay makikita natin si Miner, kung saan bigla na lang natanong ni Zio kung bakit siya natutulala, na umagaw naman ang kanyang atensyon. Nasabi lang ni Miner na ito ay wala, kaya siya ay kanyang iwan na lang ng mag-isa. Bigla namang nasabi ni Zio kay Miner na dapat siyang sumama kay El. Kaya agad namang napalingon si Miner at natanong kung ano ang kanyang sinabi. Na agad namang sinagot ni Zio na hindi niya sinasadyang makinig sa kanilang pag-uusap ni El. Kung saan nalaman ni Zio na sinubukan siyang i-recruit ni El sa kanilang party, na agad namang hindi pinasang-ayunan ni Miner. Ngunit dagdag pa ni Zio na kahit pa na ang mga bagay ay naging maayos lahat sa pagkakataong ito dahil kay El, ang mga tagasunod ng Black Magician na pumatay kay Leia ay nasa labas pa rin. Kaya habang pinipiga ni Zio ng napakahigpit ang kanyang kamao, dagdag pa nito na nakakasigurado siya na gusto ni Miner magiganti, na kanya ding gustong gawin. At kung siya ay sasama kay El, siya ay lalaban sa mga tagasunod ng Black Magician sa front lines. At sa tingin nito na si El ay isang mapagkakatiwalaang tao kaya si Miner ay sumama.
Bigla namang inihampas ni Zio ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at may tuwang nasabi na huwag siyang mag-alala dahil poprotektahan niya ang lugar na ito. Kung saan dahil dito, labis itong ikinamangha ni Minor kaya siya ay napatitig kay Zio. Napangiti naman si Minor pagkatapos ng ilang sandali. Kung saan nasabi nito na hindi niya mapagkakatiwalaan si Zio dahil sa kanyang kahinaan. Napagalit namang sinagot ni Zio na sinisira niya ang kanilang sandali. Kaya napasabi na lang si Minor na ito naman ay magiging maayos lang dahil ang kanilang captain na si Kyrene naman ay naririto. Kinaumagahan, pumunta naman tayo sa isang tagong isla, kung saan makikita nating may pumapadyak sa ilog. Ito ay si El na minamaneho ang isang bangka habang sakay-sakay si Kyrene sa kanyang harapan. Di kalaunan, naagaw naman ang pansin ni El sa kanyang nakikita. Ito ay dahil nang maabot nila ang kanilang patutunguhan, nasilayan nito ang isang dambuhalang pintuan na konektado sa ilog. Sa taas naman nito ay mga nagbabantay na gwardya na mayroong maraming circle na agad silang tinutukan ng kanilang mga armas. Nang may bigla na lang lumiwanag na kulay asul na bagay. Ito ay apoy sa torch na bigla na lang itinaas ni Kyrene. Na agad namang nagpaandar sa mga makina. Kung saan unti-unti ding bumukas ang dambuhalang pintuan kaya agad na nagpatuloy si El at si Kyrene para pumasok. Hindi naman mapaniwalaan ni El ang kanyang nakikita sa paligid. Ito ay dahil lang nasa kanyang harapan at sa loob ng pintuan ay napakarami at gabundok na mga ginto at kayamanan. Pagkalipas ng ilang sandali, habang silang dalawa ay naglalakad sa paligid. Natanong ni El kay Kyrene kung pwede ba nitong ipaliwanag ang mga item na nandito. Subalit sinabihan lang siya ni Kyrene na walang pirata ang magbibigay sa kanya ng impormasyon sa kahit anumang kayamanan, kaya kailangan itong gumawa ng paghatol ng mag-isa. Naiinis pang dagdag ni Kyrene na ang kanyang ipinangako ay 2 items lamang, kaya napaisip si El kung mainit ba ang ulo nito dahil sa ginawa nitong pag-recruit kay Minor. Di kalaunan habang tumitingin si El sa paligid, napansin nito ang Onyx Dragon Staff at ang Dominator Pendant. Habang hawak-hawak naman ito ang isang singsing, natanong niya kung ito ba ay ang Guardian of Angel Dawn Ring. Napaisip naman siya na siya ay pinangakuan ng 2 item kaya kinakailangan niyang makuha ang pinakamalakas sa mga ito. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa kanyang napansing item, kaya habang ito ay nilalapitan ni El, napaisip naman si Kyrene kung siya ba ay nakapagdesisyon na sa kanyang kukunin. Agad namang inabot ni El ang kanyang napansing item habang napapasabi na nakakasigurado siya sa item na ito. Ito ay dahil pagkatapos ng The Last Day, noong ang mga tagasunod ay nasa front lines. May isang tagasunod na malawakang pumapatay sa lahat ng mga miyembro ng association. Ito ay ang traidor ng sangkatauhan na si Rick, kung saan nagawa nitong makapasok sa mataas na posisyon ng association at agad na tinraidor ang lahat sa pinaka-importanteng sandali. Na gumawa naman ng malaking pinsala sa association. At ang simbolo ng takot na kanyang ginamit ay ang item na ito. Napapakagat namang naisip ni El na marami sa kanyang mga tao ang nawala dahil sa bastardong yun, at natanong kung dito niya ba itong nakuha. Agad namang sinuot ni El ang bracelet sa kanyang braso at nasabi na ito ay kanyang kukunin bilang una niyang item. Napaisip naman si Kyrene na mahusay ang mata nito. Subalit napatanong siya sa kanyang isipan kung bakit ito ang kanyang pinili dahil hindi ito maganda sa elemento na ginagamit ni El. Pagkalipas muli ng ilang sandali habang tumitingin si El sa paligid, may bigla na lang isang liwanag ang umagaw ng kanyang atensyon. Napansin nito ang isang singsing na hindi niya pa nakikita noon, at dahil wala siyang may nararamdaman dito, natanong niya kung ito ba ay isang ordinaryong item lamang. At dahil kahina-hinala para ang isang ordinaryong bagay na mapunta dito, sinubukan niya itong abutin para tingnan. Nang bigla na lang gumalaw ng mag-isa ang singsing, na kanya namang ikinagulat kaya siya ay napasigaw. Dahil naman dito, agad si Kyrene na napatanong kung ano ang nangyari. Kaya habang nakatingin si El sa singsing sa kanyang kamay, nasabi nito na sinubukan niya lang itong abutin subalit ito ay kusang pumasok sa kanyang daliri. Nanlaki naman ang mata ni Kyrene dahil pamilyar sa kanya ang item na ito. Kaya nasabi niya kay El na ang singsing ay hindi niya pag-aari kaya hindi niya ito maibibigay. Dagdag pa nito na siya ay pumili na lamang ng ibang item. Napasabi naman si El na ito ay hindi niya magagawa, na ipinagtaka naman ni Kyrene. Ito ay dahil hindi na ni El maalis sa kanyang daliri ang singsing kahit na ano pa ang kanyang gawin. Lumipat naman tayo sa gusali ng Kaniya Merchant Union.
kung saan makikita nating nakaluhod si Beidou sa harap ni Evoke. Nasabi nito na ang bagay sa pagitan ng Goldrich Merchant Union ay nagawa nilang mairesolba. Naagad namang sinagot ni Evoke na magaling ang kanyang ginawa. Natanong naman nito kung paano naman ang tungkol kay Elle. Subalit nanginginig lang habang patuloy na nakaluhod na nang hingi si Beidou ng kapatawaran dahil sila ay nabigong patayin si Elle. Dahil dito, napahampas naman si Evoke ng napakalakas sa kanyang inuupuan. At may labis nitong panggagalaiting na tanong kung siya ba ay nagbibiro, dahil ginamit din nila ang item na Fragment of the Night. Kaya muli nitong natanong si Beidou kung ito lang ba ang lahat ng kanyang makakaya. Dagdag pa nito na si Beidou ay may huling pagkakataon na lamang. Ito ay dahil kung siya ay muling mabigo kahit ng isang beses, siya ay magbabayad ng kanyang buhay. Lumipat naman tayo sa barko ng Nautilus, kung saan may makikita tayong isang tao na kumuha ng kanyang bag. Ito ay si Miner habang daladala ang kanyang mga gamit na lumabas sa pintuan ng kanyang silid pagkatapos. At habang daladala nito ang baril ni Leia sa kanyang baywang, nasabi nito na siya ay magpapatuloy. Sa labas naman ng barkong Nautilus, natanong ni Zio kung sila ba ay aalis na. Na may ngiti namang sinagot ni Dibo na sila naman ay babalik kung mayroong pagkakataon. Nasabi naman ni Ralph na kailangan nitong mag-improve bago sila makabalik. Ito ay dahil nagawang manalo ni Ralph ng 4 na milyong meso laban kay Zio sa kanilang larong darts, kaya napaisip na lang si Zio na si Ralph ay isang baliw na bastardong sugarol. Di kalaunan, natanong naman ni Dibo si Elle kung sila ba ay magpapatuloy na. Naagad namang pinasang-ayunan ni Elle. Nang may bigla na lang sumigaw na sila ay maghintay. Ito ay si Miner na mabilis na napahinto sa kanyang pagtakbo nang maabot nito ang pintuan palabas ng barkong Nautilus kung saan naruroon sina Elle. Ang biglang paglabas naman nito ay ipinagtaka naman ni Dibo. Kaya siya ay agad na napalingon kay Elle, kung saan napansin nito ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Habang hinihingal sa pagtakbo, may tuwa namang napatanong si Miner kung saan ang kanyang pwesto. Pumunta naman tayo kung saan mayroon ding lalaki na labis na hinihingal. Nang bigla na lang siyang natamaan ng isang pag-atake ng halimaw kaya kaagad na nahiwa ang kanyang ulo, kaya napalingon naman ang kanyang isang kasamahang lalaki. Dahil dito, napasabi naman ng isa pang tumatakbong lalaki sa kanilang harapan na siya ay huminto sa paglingon at magpatuloy lang sa pagtakbo. Di kalaunan habang sila ay nagpapatuloy sa loob ng dungeon, may nakita ang mga ito na bagay para maisara ang lagusan, kaya agad na nilapitan ng isang lalaki ang switch nito para ito ay kanyang mapababa. Na agad naman niyang nagawa habang nagsasabi na siya ay hindi basta-basta na lang na mamamatay dito. Nang bigla na lang siyang natamaan ng itinapong espada ng halimaw, kung saan nahiwa ang mga paa nito. Ang espada naman ay nagpatuloy papunta sa isang lalaki, subalit hindi siya nito natamaan. Ngunit agad naman siyang napalingon at napasigaw sa kanyang kasama. Agad namang naisara ang pintuan sa lagusan kung nasaan ngayon ang halimaw. Subalit ang kanyang isang kasama ay wala ng mga paa kaya napasabi na lang ito na siya ay umalis na dito at kinakailangan nitong makalabas ng nabubuhay. Sa kabila naman ng lagusan, makikita natin ang isang kalansay na knight na mayroong magarang baluti at nakasakay ngayon sa kanyang kalansay na kabayo.